Mga mi, meron pa po ba akong hindi na ikwento sa inyo tungkol dito sa mga cakes na ginagawa ko? Parang paulit-ulit na lang kasi yung mga sinasabi ko dito. Siguro, yung iba is na umumay ng makinig sa aking mga sinasabi at halos naman siguro lahat parang memorize na nila kung ano yung mga sinasabi ko tungkol dito sa aking cake. Na iba naman siguro tayo, no? Storytelling na lang kaya. Aber pa comment nga kung ano yung gusto nyong maikwento ko sa inyo. Magsimula tayo guys kung paano ako nagsimula dito sa aking baking career na to. Ever since kasi bata pa lang ako ang hilig-hilig ko magluto sa mga kahit anong paraan ng pagluluto, mapaulam man yan, kahit nasa bahay-bahayan man yan. Basta ang naalala ko kasi elementary pa lang ako is lagi na talaga ako nasa kusina. At saka nung nag-high school na, while nag-aaral hanggang nag-college, while nag-aaral, gumagawa po ako ng mga kakanin, ganun, may mga sweets din na binibake. Yung minsan nga, hindi lang nga minsan, parang lagi-lagi halos everyday, daily life ko talaga nung high school ako at saka college ko is gumagawa ako ng kakanin at saka iniwan ko po yun siya sa kantin ng mama ng aking auntie dito sa Zamboanga City. Kaya kami daily, parang nakasanayan ko na din hanggang dumating yung panahon na nag-asawa na ako, may anak na, and then kailangan na natin magstay sa bahay kasi nga gusto din natin maging full-time mom sa ating anak at the same time gusto natin magka-income. Kaya ito, nung pandemic, but before pandemic, nagbe-bake na ako, gumagawa na ako ng mga sweets, tumatanggap na ako ng mga like sa tart, sa mga macarons, mga ganun, and then sa mga rolled cake, hindi ko alam ang tawag dun, basta mga sweets siya guys. And then, nung pandemic, binilan ako ni Mr. ng oven kasi naawa siya sa ginagamit ko na oven is very maliit talaga siya guys. Good for pang tarsang talaga yun siya, nakasya doon. Doon ako nagsimulang gumawa ng mga cakes. Natatawa pa nga ako kasi yung mga first cake ko is yung hindi ko alam, hindi ko ma-explain basta parang experiment pa lang. Syempre, natural sa mga nagsisimula kailangan natin mag-experiment muna, and then ang unang customer natin, yung mga kapitbahay natin, and yung relatives natin, parang ganun. And then ito naman kasi aking kaibigan, yung aking classmate ng high school. Siya talaga ang unang umorder sa akin, siya ang unang nagtiwala sa akin kasi gusto rin niya ngang ibenta itong mga cakes ko. Kahit natakot akong tumanggap ng mga pa-orders, sinugal ko na lang din guys, as in, mabuti na lang din sa awa ng Diyos, medyo gawa natin ng paraan kahit paano hindi naman masyadong pangit yung ating mga gawa. Yun lang, minsan kasi nakakatawa lang pag mag-flashback yung ating mga pictures, mga history na ating cake. Pero ganun pa man, malaking tulong talaga ito sa akin hanggang ngayon. So yun lang muna ang aking kwento guys. Paki-comment na lang po kung ano po yung mga gusto niyo ikwento ko pa sa inyo. Ayan, by the way, salamat po sa mga time na binibigay nyo. And sa pagsuporta nyo po dito sa aking mini vlog. Thank you for watching. Bye!